mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28 KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Malakas na hangin at ulan, humahagupit na sa Mindoro, bunsod ng habagat na hatak-hatak ng bagyong Inday. Ilang lugar sa Northern Luzon at Calabarzon nag-anunsyo na ng walang pasok bukas. Ang latest ihahatid live ng Boy Bagyo ng News 5. Ilang bayan sa Mindanao sinalanta ng matinding baha. Marami nang lumikas at may napaulat ng patay. Bulkang Kanlaon, nagbuga ng abo na umabot hanggang Cebu. Ang News 5 Visayas nasa frontline din ng balitang yan, live. Matapos ang unang linggo ng impeachment trial, VP Sara nanawagang itigil na ang pamumulitika ng mga meron anyang pansariling interes. Huwag tayo mawalan ng pag-asa na merong mangyayaring pagbabago sa ating bayan. Arestadong si Senator Rodante Marcoleta, mataas naman daw ngayon ang kolesterol kaya hindi pa rin madala sa kulungan. Heto naman ang viral. Babaeng nasa parking ng hotel, kinorner ng isang lalaki at minolest siya umano sa loob ng sasakyan. Ang biktima, nagpatulfo. At eto na nga, Asia superstar Catherine Bernardo, meron na rin kakambal na wax figure. Kamukhang kamukha. Nakikita ngayon ang laki ng bagyong Inday at kung nasaan na ito ngayon. Ayon sa Pag-asa, humina ang bagyo bagamat hinihila nito at pinalalakas ang habagat. Pero patuloy pa rin pinaalalahanan ang lahat na maging handa sa baha at mga landslide. Manatili rin pong updated sa lagay ng panahon. Nakabantay ang News 5 sa banta ng bagyong Inday at habagat. Aalamin natin live ang sitwasyon sa Maynila mula kay Ian Suyu. Habang magkikibalita rin tayo kay Mon Gualvez mula sa Occidental Mindoro. May live updates din mula sa Batangas kung nasaan si Gary De Leon. Habang nasa Quezon City si JC Cosico para sa latest sa paghahanda ng mga ahensya. At syempre, dito sa TV5 Media Center, kasama pa rin natin si weather frontliner Alvin Pura para alamin ang galaw at lakas ng bagyong Inday. Nakahanda na ang buong Metro Manila sa epekto ng bagyong Inday at habagat. 73 pumping station sa NCR ang gumagana na para maiwasan ang baha. Live mula sa Maynila, nasa frontline na balitang yan si Ian Suyu. Ian, kumusta ang paghahanda ng mga lokal na pamahalaan? Cheryl, Julius, alam nyo, bago pa man magpaulan at mag-cause ng baha, ang bagyong Inday at ang habagat, puspusan na yung isinasagawang paghahanda ng mga lokal na pamahalaan dito sa Metro Manila. Kabilang nga riyan ay yung pagsisiguro na gumagana at epektibo yung mga pumping stations sa iba't ibang bahagi ng NCR. Naging prioridad nga na pagganahin yung mga yan para siguraduhin na matutugunan yung pangangailangan lalo na doon sa mga low-lying areas. At yan nga ang inikot natin kanina. Kabilang sa pinuntahan natin ay ang Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila. Ito yung 6 na taon nang nakatenga lang at depektibong pumping station na sinadya pa noon ni Pangulong Bongbong Marcos at DPWH Secretary Vince Dizon. At makalipas nga ang 6 na buwan, gumagana na ito ngayon. Dahil dyan, makakatulong ang Sunog Apog Pumping Station para hindi agad babahain o mabilis na huhupa ang baha sa Espanya, Sampaloc, Rizal Avenue, Maria Clara at iba pang parte ng Manila. Pakinggan natin ang naging pahayag ng ilan sa mga taga-barangay na makikinabang doon sa nasabing pumping station. Dati po kasi pag nag-high tide ng 2, halimbawa 2, inaabot po talaga to lahat. Kumbaga sa yung buong barangay namin, may high tide. Pero ngayon po, hindi na po. Kasi gumagana na po talaga yung pumping. Ang tagal po ng pinagtiis namin dito.
mula nang ginawa po itong pumping station na yan. Ngayon lang po siya talaga gumana. Isa pang pinuntahan namin ay ang Abukay Pumping Station na sakop pa rin ng Tondo. Fully functional na ito at mayat maya rin yung ginagawa nilang pagkolekta ng mga basura para hindi ito bumara at makasira sa pumping station. Kahapon naman, nag-ikot ang News 5 sa G. Araneta Avenue sa Quezon City at naabutan nga naming naghahakot ng basura ang ilang mga tauhan doon ng lokal na pamahalaan. Nagsagawa rin doon ng drainage declogging. Sa Marikina naman, nag-inspeksyon si Congressman Miro Quimbo sa Iwahig Pumping Station. Naging problema raw nila ang ninakaw na generator sa pumping station kaya hindi ito mapagana. Nasolusyonan naman daw yan ngayon. Narito ang naging pahayag kanina ni Congressman Quimbo. So ito ang main pumping station. So wala ho, ninakaw lahat ng gamit dito. So talagang nagkuhan tayo na mapalitan. Bilang paghahanda po ng itong parating po na bagyo, dali-dali po. May kinabit po silang panibagong generator. Magandang generator po ang kanilang kinabit na bago at gagawin ho nila today, 24 hours, para siguraduhin po na gagana po itong ating pumping station. Dahil critical po ito. Kanina naman nagkaroon ng meeting ang Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council. Tinalakay nila ang paghahanda sa epekto ng bagyong Inday at Habagat. Ipinakita rin nila ang mga nakahandang equipment sakaling kailanganing mag-rescue. Meron na ring mga food box at relief supplies. Ayon sa Metro Manila Council, nakahanda raw sila sa worst possible scenario. Cheryl, Julius, sa ngayon nga dito ay wala pa namang senyales ng pag-ulan sa bahagi ng Tondo. Pero itong Abukay area, isa to sa mga madali daw bahain tuwing dire-diretso at nagiging malakas ang pag-ulan tuwing nagkakaroon nga ng bagyo na dumadaan sa NCR. At bukod pa dyan, maidagdag natin para sa kaalaman ng ating mga kapatid, ayon sa DPWH, may mahigit 100 na mga flood-prone areas dito sa buong Metro Manila. Pinakamarami sa Quezon City na merong 47 na naitala ng mga flood-prone areas na madali talagang bahain at nagsisilbing catch basin nga tuwing malakas ang pag-ulan. Kasunod naman yan ay yung Manila at Pasay, joined sila, meron silang total of 17 na mga flood-prone areas. Kaya para sa ating mga kapatid, maging maingat po at manatiling alerto sa lagay ng panahon. Yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Cheryl, Julius? Ian, may itinakda na rin bang mga evacuation center sakali ngang kailanganing lumikas ng mga residente? Cheryl, nagtakda na ang Manila LGU ng kanya-kanyang mga evacuation centers. For example, yung sa may Delpan, yung sports complex doon, ready na. Pati dito sa may Tondo, may nakatalaga na rin. Napupuntahan yung mga residente kung saan sila pinakamalapit. Meron mga expected na venues na doon for their evacuation. At maging sa ibang mga lungsod, ganyan na rin yung ginagawa nilang paghahanda sa ngayon. Pero nang tanungin natin kanina sa Manila LGU, wala pa raw na i-evacuate ng mga residente sa ngayon. Iyan, may mga nakaantabay na rin ba mga health desk dyan sa Metro Manila? Julius, isa rin yan sa pinaghahandaan nila sa ngayon. Yung isang barangay nga na napuntahan namin kanina, bukod dun sa kanilang bangka na inilabas, pati raw yung mga gamot, inihahanda na nila dahil posible nga raw na yung iba baka lumusong sa baha, kailangan daw ng antibiotics o kailangan ng iba ng mga karagdagang gamot, partikular na sa mga evacuees na merong iniindang mga sakit, pati na rin sa mga PWD. So yung mga nangangailangan ng gamot, pati mga senior citizen, pinaghahandaan na rin daw nila yung mga kinakailangan medication, pati ibang mga health supplies. Maraming salamat, Ian Suyu. Ramdam na sa ilang bahagi ng Mindoro ang hagupit ng habagat. Kaya ang mga residente nangangamba sa posibleng pagbaha. Kansilado na rin ang lahat ng biyahe sa maraming pantalan sa probinsya. Live mula sa Occidental Mindoro, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualdez. Mon, kumusta ang sitwasyon dyan?
Cheryl, halos buong araw bumuhos ang pabugso-bugsong ulan sa malaking bahagi nitong Occidental Mindoro. Sa katunayan, dito sa bayan ng San Jose, talagang ramdam na rin yung malalakas na hampas ng hangin na sinasabayan pa rin ng mga pag-ulan. Bagay na pinangangambahan ng mga otoridad dahil kapag nagtuloy-tuloy daw itong mga pag-ulan na ito, hindi malabong lahat ng 11 bayan ng probinsya maapektuhan ng pagbaha. Ginising ng malakas na buhos ng ulan kaninang umaga ang mga residente ng Mamburao sa Occidental Mindoro. Bunsod ito ng hanging habagat na patuloy na hinahatak ng bagyong Inday. Kaya ang ilan sa mga mangingisda muling binalikan ng kanilang mga bangka na nakatago sa bahagi ng Mamburao River. Iniiwasan nilang tangayin o masira ang mga ito kapag biglang tumaas ang tubig sa ilog. Isa ito sa problema ng probinsya. Halos lahat ng mga ilog mababaw na at mabilis umapaw. May mga areas po kami na heavily silted na especially yung Mamburao River. Hindi ho kaya ng munisipyo yan kasi syempre mag-entail po ng a lot of funding yan. Sa kabila ng pag-ulan, namataan namin ang ilang magsasaka sa bayan ng Sablayan na tinuloy pa rin ang pagtatanim ng palay. Malaking tulong po ang ulan gawa nung kuminsan ang aming irrigation dito ay nagluluko, kuminsan walang tubig kaya umaasa rin po kami sa ulan. Pero aminado ang mga magsasaka, kakaba-kaba pa rin sila oras sa bumagsak ang malakas na ulan. Lahat kasi ng mga tanim nilang palay na halos 2 linggo pa lamang na ipupunla, baka mapunta lang sa wala. Ang pinagdarasal namin na sana huwag umabot dito yung ganong kalakas. Dahil kapag umabot po dito sa amin sa Sablayan, hindi lang po mga pananim namin na masisira, kundi pati po mga kabahayan at mga matatangay po mga bubong ng mga bahay namin. Kaya ang diskarte ng ilan, nilalagyan ng daluyan ng tubig ang mga pilapil para mabawasan kahit papano ang naipong ulan sa palayan. Kapag hindi pa po siya napaigahan ng maayos, mabubulok din po kahit tanim. Basta masobrahan po siya ng tubig. Pero ba tinuloy niyo pa rin? Kasi po wala po kaming ibang mga ibang pananim na ilalagay kundi palay lamang po. Isa ang bayan ng Sablayan sa mabilis binabaha sa probinsya. Katunayan, 2 barangay ang na-isolate o hindi mapuntahan kapag umapaw ng Amlay River. Kaya naka-standby sa lugar ang mga rubber boat oras na kailanganin. Umaabot siguro ng mga 1 hanggang 2 araw na isolate yung barangay Claudio Salgado at saka Elvita. Dahil ganun tumatagal yung pagbaha sa kanila. Minsan umaabot hanggang dibdib. Then pag nagsasubside siya matagal. Sa ngayon, nakaredy na ang lokal na pamahalaan oras na magpatupad ng preemptive at forced evacuation. Kahit kasi mahina ang ulan sa mismong poblasyon, posibleng sa mga bundok naman inuulan at mula roon ay bumagsak ang tubig. Maaaring magkaroon tayo ng flash flood. Kaya once nakita natin yung mga signs sa tubig na medyo kulay putik na siya, tapos mabilis yung pagratsyada ng ilog, yan na. Kailangan nating mabigyan ng maagang babala yung mga along rivers ng mga barangay. Cheryl, sa mga oras na ito, bigla namang bumuhos ang malakas na ulan dito sa bahagi ng Port of San Jose sa probinsya pa rin ng Occidental Mindoro na sinasabayan pa rin ng malalakas na hampas ng hangin. Actually, kapag tumingala ka, talagang mapapansin mo kahit paggabi na, yung kakaibang dilim o itim ng kaulapan na may nagbabadya na malakas na buhos na ulan pang ibabagsak ito dito sa malaking bahagi ng probinsya. Kaya naman dito sa pier sa Port of San Jose talagang naka-standby na lamang or hindi talaga pinabiyahe na itong ilang mga barko. 3 barko itong nasa likod ko ngayon na mga may biyahe sana papunta sa Antique, particularly sa bayan ng Semirara, Caluyat, saka sa Libertad. Hindi na sila pinabiyahe specifically ng kanilang shipping line para nga sa kaligtasan. Technically kasi sa mga pagkakataon na ito na wala namang storm warning signal, pwede pa talaga dapat maglayag ang mga barko, pero desisyon na ito ng mga shipping companies na hindi na pabiyahihin ang kanilang mga vessels for security protocols din ng kanilang mga barko. Kaninang umaga hanggang tanghali, may ilan pang shipping companies na nagkaroon ng limitadong biyahe para mapagbigyan lamang yung mga na-stranded na mga pasahero at mga cargo vessels o mga sasakyan. Pero afternoon or late afternoon hanggang ngayon, hindi na ulit pinayagang makapaglayag ang mga barko. Dito sa Port of San Jose, pinauwi na lahat ng mga nagpunta dito na muntik na ma-stranded para nga at least kahit paano hindi sila
magstay o talagang maperwisyo, talagang mahirapan habang nasa terminal. Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Mon Gualvez. Binaha ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa ulang dala ng hanging habagat. Sa Malay-Balay, Bukidnon, may isa nang namatay at may nawasak na bahay. Ano nga sa frontline sa balita, si Berl Montalvo ng News 5 Mindanao. Nagmistulang ilog ang kalsadang ito sa pagragasan ng kulay putik na tubig sa Malay-Balay, Bukidnon. Kasunod yan ng malakas na ulang bumuhos sa lugar. Nasira ang ilang bahay at naiwan ang mga inanod na puno. Higit 200 pamilya ang inilikas. May isang residente na ring napaulat na nasawi dahil sa baha. Ang nangyari daw kasi is trinay niya na lumusong sa baha. Allegedly, sabi ng report doon sa barangay is meron na siyang kukunin na mga hayop. Tapos sa sobrang lakas ng agos, inanod siya. Binaha rin ang bayan ng Parang sa Maguindanao del Norte. Gumamit ng lubid ang mga rescuer at residente sa pagtawid sa binahang kalsada para hindi matangay. Sa bayan naman ng Talayan sa Maguindanao del Sur, hirap nang dumaan ang mga maliliit na sasakyan dahil sa baha. Ang mga lalaking ito nagtulong-tulong na para itulak ang UV Express habang lumulusong sa tubig. May ilang motorsiklo at tricycle din na naglakas loob na suungin ang baha. Stranded naman ang maraming estudyante nang biglang tumaas ang Binuan River sa bayan ng South Upi. Kinansila na raw ang kanilang klase dahil sa masamang panahon pero hindi raw nakatanggap ng abiso ang ilan sa kanila. Kalaunay, sinaklolohan naman sila ng ilang residente at ligtas ding nakauwi. Hinampas naman ng malakas na alon ang dalampasigan ng Magsaysay Occidental, Mindoro. Halos tangay na ang ilang bangka na nakatali lang sa maliit na puno. Sa Aklan, nasira ang makeshift bridge sa Barangay Dalagsaan, Libakaw. Bunsod ito ng pagragasan ng ilog kasunod ng malakas na ulang naranasan sa lugar. Nagsisilbing daanan ng mga estudyante ang tulay patungo sa paaralan. Ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao ay bunsod ng hanging habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5. Kinansila na ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Batangas Port. Pero ilang pasahero nasa pantalan na ng maabutan ng kanselasyon. Live mula sa Batangas Port, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, kailan inaasahang magbabalik ang mga biyahe dyan sa pantalan? Julius, sa maghapon nga natin dito sa Batangas Port Terminal, nagmistulang ghost town nga itong lugar matapos nga maagang nakansela yung mga biyahe ng ferry dahil na rin ito sa Super Typhoon Inday at sa habagat. Tahimik ang lugar, bakante ang mga upuan, sarado rin ang ticketing booth ng mga barko. Ganito ngayon ang lagay ng Batangas Passenger Terminal matapos makansela ang mga biyahe ng mga ferry na nagsimula kahapon. Kanselado ang biyahe sa Mindoro, partikular sa Puerto Galera, alat ng biyahe sa Romblon, Caticlan at Roas City. Ang grupong ito ng mga estudyante na mula pa sa Nueva Ecija tutungo sana sa Boracay para mag-OJT, magpapalipas muna ng araw sa terminal. Sakto lamang daw kasi ang dala nilang pera at baon kaya maghihintay na lang sila dito hanggang magkaroon ng biyahe patungong Caticlan. Narito ang bahagi ng pahayag ni J.R. Jimenez. Kaso nga lang po, yun nga po nagkaroon po ng aberya, canceled nga po kasi dahil po nga po sa bagyo. Dito po, maghintay po kami hanggang bukas. If yun nga po, pag wala pa din po siguro bukas, baka po bumalik na lang po kami ng province po. Ang OFW na si Ramon Sarosa nagulat na walang biyahe sa Batangas Port. Aniya, iniwasan na nga niya ang pagdating ng bagyo sa Taiwan kaya agad siyang umuwi. Pero dito naman siya na stranded sa terminal. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Cancel daw. Hindi wala, magantay na lang. No choice. Ang mga biyahe naman ng Calapan Mindoro na kinansela kahapon, pinayagan na ngayon makabiyahe. Kaya si Andrea abay nagmamadaling pumunta sa Batangas Port. Narito ang kanyang pahayag. Nasa trabaho pa po kasi kami kanina, nagmadali po kami. Dali-dali po kami po talagang umuwi galing trabaho. Natatakot po kami na baka bukas cancel na naman po ang biyahe. Hindi po kami makaka-uwi. Julius, dahil sa maagang nagpasabi ang port terminal sa mga kababayan natin, kaya
naggusto lang go zone nga itong lugar na to at umiwas na rin yung mga kababayan natin na pumunta at magbaka sakali rito. Yung mga naman dumating na rito at talagang wala nang pupuntahan ay pinayagan naman sila mag-stay dito sa terminal, habang iba naman ay inabisuhan munang umuwi hanggat walang confirmation kung makakabiyahe nga sila. Yung kayang umuwi ay pinauwi naman nila. Pero sa ngayon, nag-abiso rin naman ang Coast Guard Southern Luzon na dapat lahat na mga mangingisda ay wag muna maglalayag at mangingisda dahil na rin sa kondisyon ng dagat. Sa ngayon, yung panahon dito ay umuulan na at nararanasan na rin yung malakas na ihip ng hangin. Julius. Good luck sa inyong coverage dyan, Gary De Leon. Mula sa Super Typhoon Inday, bahagya itong humina at bumaba sa typhoon category. Pero mga kapatid, patuloy na hinihila at pinalalakas ng bagyo ang habagat. Para matulungan tayo maghanda sa lagay ng ating panahon, kasama natin ngayon ang ating weather frontliner, Alvin Pura. Alvin, okay. Ngayong nasa typhoon category na itong si bagyong Inday, ibig bang sabihin nito mas mahina na yung mga pag-ulang ating mararanasan or walang gaanong epekto yung paghina nito to typhoon category? Cheryl, yung paghina nito ay humihina lang yung kanyang center winds o yung kanyang maximum center winds. Pero yung pag-ulan kasi natin ay hindi directly associated dito sa Bagyong Inday. Epekto ito ng habagat o southwest monsoon. So marami pang factors na isasalang-alang natin, pero yung pag-ulan natin is magpapatuloy pa rin nating aasahan sa mga susunod na araw. Dito naman sa Luzon, nauna na yung mga pag-ulan natin sa Mindanao, umaakit yung axis ng habagat natin habang umaakit itong si Bagyong Inday, at mula bukas hanggang sa mga susunod na araw, asahan na po natin na mas madadagdagan yung ating mga pagulan dito sa mainland Luzon. Katulad nung kaninang mga nailabas po natin na report, may mga lugar na rin daw sa Maguindanao na abot leeg yung tubig baha. So, pakita natin, nasaan na ba ang Bagyong Inday base sa ating monitor? Yes, itong Bagyong Inday ay huling namataan ng pag-asa sa layong 780 kilometers east ng Apari, Cagayan. Ito ay offshore o nasa dagat pa, at yung kanyang wind field ay unti-unti nang sumasabit dito sa Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Kaninang umaga, maganda pa ang panahon dyan kahit meron tayong tropical cyclone wind signal dahil babala ngayon sa paparating na hangin. Pero ngayon, nagsisimula na nating maramdaman yung panglabas na kaulapan at wind field nito, at magpapatuloy pa yan hanggang bukas. Yung ating lawak ng Bagyong Inday ay nasa around 1,700 kilometers. Kaya hindi man abutin yung kanyang gitna o yung kanyang pinakamalalakas na hangin malapit sa gitna, isasabit yan dito sa ating panglabas na kaulapan at wind field. So mararamdaman na natin yan bukas hanggang sa darating na Sabado. At sa Sabado, nandito na yan sa itaas ng ating area of responsibility at palabas na ng ating area of responsibility. Pero magpapatuloy yan, magpalakas ng ating habagat. Kaya magpapatuloy pa rin yung ating mga pagulan. At Cheryl, ito yung medyo nakakalito Minsan, or ito, nangyayari nga na pag nakalabas na po yung ating bagyo, is mas madadagdagan pa yung ating mga pagulan dito sa Metro Manila. Dahil nga, indirect effect yun Ang habagat ang nagpapaulan sa atin, although nakalabas na yung ating bagyo, meron pa rin tayong inflow ng habagat papunta dun sa ating bagyo. Mababawasan yung pagulan natin sa Mindanao at Visayas. Pero dito sa Metro Manila, mas madadagdagan pa ngayong weekend. Puntahan ko muna yung mga tropical cyclone wind signals. May mga nakataas ba sa number 2 at number 1? Yes, Yarel, nadagdagan yung ating mga tropical cyclone wind signals, particularly dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Sa ngayon, nakataas yung ating wind signal number 1 dito sa mga areas ng Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Apayao, Abra, maging dito sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte at Aurora, kasama na po dyan ang Catanduanes. At bahagyang humina nga itong Bagyong Inday, pero meron tayong mga areas na nakataas ng tropical cyclone wind signal number 2. Dahil nga ito yung pinakamalapit na area na maaaring lumapit doon sa gitna ng Bagyong Inday. Nakataas yan sa Batanes at Babuyan Group of Islands, at maaari pa po itong madagdagan habang kumikilos papalapit ang Bagyong Inday dito sa extreme Northern Luzon. Balikan natin itong mas nakakabahalang epekto ng Bagyong Inday sa ating hanging habagat. Marami tayong mga kababayan kasi din na mga netizens na nakikita na nagko-comment na sabi nyo may bagyo, sabi nyo may habagat, pero tirik ang araw. Again, kailan magsisimulang maranasan ang mga pag-ulan? Sa ngayon kasi at kahapon sa bahagi ng Mindanao, balikan natin yung movement nitong Bagyong Inday na humihila sa ating hanging habagat. Kasi kung makikita natin, parang covered na tayo nung kaulapan Yes, Cheryl, kung mapapansin nyo nga, kumikilos yung ating bagyo paitaas. Ngayon, since paitaas ang kilos niyan, sumasabay yung habagat natin sa pag-akyat niya. Nagsimula yan sa Mindanao, kaya may mga areas na tayo na nagbaha dyan. Nadagdagan naman yung ating mga pagulan dito sa Western Visayas
At ngayon nga, sa pwesto ni Mon at ng ating ibang reporter dito sa may Batangas, nagsisimula ng maramdaman yung mga hangin at pagulan dito sa area ng Batangas dahil umaakyat ang Bagyong Inday. Ngayon, bukas sa Metro Manila, mas magiging maulap na po yung ating panahon. Mas mataas na po yung ating tsansa ng pagulan, lalong-lalo na sa weekend Pagpalabas na po itong Bagyong Inday, tataas yung ating access ng habagat na kung saan magpapaulan na po yan dito sa Metro Manila, maging sa mga karating lugar nito, ang ilang bahagi ng Central Luzon, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan, maging dito nga sa Laguna at Cavite, Batangas, maging dito rin po sa mga area sa Ilocos Region, mga kabundukan ng Cordillera, kasama dyan ang Baguio City. Kaya may mga biyahe ngayong weekend mag-ingat po tayo at mag-ready tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan. Huwag tayo maging kampante. Kahit na kung kaninang umaga nga dito sa atin sa Metro Manila, pagising natin, medyo maulap na Though wala tayong masyadong ulan na naranasan, maybe very light rain sa ilang lugar. Pero again, nananatili ba na yung critical na tuloy-tuloy na pag-ulan, malalakas na ulan, ay kailan magsisimula itong dulot ng habagat dito sa atin sa western sections ng Luzon? Yes, gaya nga ng nabanggit ko, Cheryl, umaakyat yung ating axis ng habagat. So pag nandito na... So for tomorrow, sa Metro Manila, maulap yung panahon natin at meron na tayong any time of the day, pwede tayong makaranas ng mga pagulan. Maaring katamtaman, kuminsan malalakas po yan kapag meron tayong thunderstorms. Pero sa darating na Sabado, mas madadagdagan pa yung ating mga pagulan. Doon natin makikita yung tinatawag nating intermittent. O sabi nga ni Ka Ernie dati, manakanakang pagulan. At anumang araw, anumang oras yan sa maghapon. Magpapatuloy pa yan sa linggo kahit pakalabas na po itong Bagyong Inday. So mostly yung ating mga pagulan dito sa Metro Manila, mas mararamdaman natin sa Sabado at Linggo. Pero bukas, meron na rin po tayong matataas na tsansa ng pagulan. Mahangin din tayo sa Metro Manila bukas dahil sa epekto ng habagat. Ganon din sa mga karating lugar nito. Okay, Alvin, yung Angat Dam nga ay kasalukuyang nasa below critical level. So ito bang Bagyong Inday ay makakadagdag man lang ng level ng tubig sa Angat? Yes, tama ka dyan, Cheryl. Meron tayong may tutulong o may dadagdag sa level ng tubig sa Angat Dam. Pero sa ngayon, yung ating first few days ng mga pagulan dulot na itong ating habagat ay hindi pa naman sapat para mapunan agad yan. Pero Cheryl, kapag buwan ng July, mas marami na tayong inaasahang rainy days o yung mas madaming mga araw na may ulan tayo. Kaya for the past, in the next few days at few weeks, ari tayong makaasa na mas mapupunan pa yung mga tubig dito sa Angat Dam. Pero again, maghanda pa rin tayo dahil yung epekto ng El Nino, mas mararamdaman pa natin yan sa huling bahagi ng taon, Cheryl. Lalabas ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Inday by Saturday. Pero hindi ibig sabihin yan, wala nang epekto sa ating magiging panahon hanggang kailan magiging maulan. Yes, Cheryl, kahit makalabas na ng ating Area of Responsibility, itong Bagyong Inday, mas magiging maulan pa nga dito sa Metro Manila at mga karating lugar nito, ang malaking bahagi ng Luzon. Mababawasan yung ating mga pagulan sa Mindanao at Visayas. Pero yung epekto ng habagat, magpapatuloy pa yan in the next 2 to 3 days. At kahit sa Lunes po, may epekto pa rin po yung ating habagat. Bababa ng konti yan, pero magpapaulan pa rin po ang habagat, particularly sa western section ng Luzon, including Metro Manila. Maraming salamat sa ating weather frontliner, Alvin Pura. Naipadala na ng Senate Impeachment Court ang subpoena para sa Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez. Pero kanina nagpunta na sa Senado si Zuleika at meron daw mga tinanong. Kung ano ito, alamin sa Frontline Report ni Mean Los Baños. Good morning, everyone. Good morning po. Prepare for Typhoon Inday. Ganyan lang katipid ang pahayag sa media ni Attorney Zuleika Lopez nang bumisita siya kanina sa Senado. Mula pagpasok niya sa Senado hanggang sa umalis siya, tikom ang kanyang bibig kahit na ilang beses namin siyang tinanong. Si Lopez ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Bagamat no comment siya sa dahilan ng kanyang pagpunta sa Senado, ayon kay Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantug, purely administrative ang dahilan ng pagbisita nito. Sa kanilang meeting, ilan daw sa tinanong ni Lopez ay kung ilang guest ang pwedeng manood sa paglilitis mula sa kampo ng bise, ang mga gamit na pwedeng ipasok sa holding room ng defense lawyers at ang pagpapadala ng sariling caterer. They asked if they can bring in a refrigerator, a coffee maker. Sabi ko, yes. And then whether they can engage their own caterer. So, yes. So, yun lang naman ang housekeeping, administrative, nothing to do with my clerk of court. Nothing about the case was discussed. Again, it was purely housekeeping, purely administrative. Dagdag pa ni Bantug, hindi rin daw pinag-usapan kung dadalo na ba sa susunod na linggo sa kanyang impeachment trial si VP Sara. Pero siniguro daw ng clerk of court na handa sila anumang oras na gustong dumalaw ng bise sa Senado.
She didn't say if darating sa Tuesday, sir. No, hindi. Walang indication at all. Basta prepared lang kayo, sir, Basta sa prepared lang, security. such that if any decision is made for the Vice President to come in, both parties will be ready. And that's something that Attorney Zulaika also wanted to assure kanina, yung security for PP. Yes, yes. Sabi ko, ready naman ang aming Sergeant at Arms, ready ang aming Protocol Office to render the appropriate assistance. Bagamat walang usapan tungkol sa paglilitis, natanong daw ng Chief of Staff kung pwedeng magdala ng sariling media personnel ang kampo ng bise. Pinayagan naman ito ng Clerk of Court, pero pagilinaw ni Attorney Bantug, bawal silang mag-cover sa loob mismo ng impeachment court. Ganyan din ang patakaran sa kampo ng prosekusyon at maging sa mga taga-media. If you will be asking for your own dedicated coverage inside the session hall, then that's something that I cannot give. Because we also declined the request of the House to have their own coverage team. Again, not because of anything, but because of space limitations. Samantala, naipadala na ng impeachment court ang sapina para kay Attorney Zulaika Lopez. Pinadadalo siya sa impeachment trial sa July 13 at 14 para magbigay ng testimonya. Kaugnay pa rin sa Article 4 ng impeachment case tungkol sa umano'y pagbabanta ng bise sa buhay ng Pangulo. Natanong naman ang spokesperson ng impeachment court kaugnay sa tila mabagal na usad ng paglilitis. Sa loob kasi ng 3 araw, iisang testigo pa lang ang naipresenta at na-cross-examine. Sabi ni Attorney Reggie Tonggol, itong first 2 to 3 days, we're just trying to get the hang of things in a manner of speaking. Kaya tinitingnan pa natin yung pace ng bawat party, ng bawat abogado. Maybe next week and the coming weeks, mas madali na nating ma-figure out paano ililay down yung terms of engagement ng pagpapresenta ng mga testimonya. Bukod sa pagpresenta at pag-cross-examine ng mga witness na may kinalaman sa Article 4 ng impeachment case sa susunod na linggo, inatasan din ng impeachment court na maghanda ang magkabilang panig ng prosekusyon at defense para sa oral arguments, kung saan ihahayag nila ang kani-kanilang posisyon kung dapat ba o hinding ipasapina ang BIR box, gayon din ang bank records ng mag-asawang VP Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Pumalag ang Malacanang sa pahayag ng kampo ni VP Sara tungkol sa Oplan Romanov o umano'y banta sa buhay ng pamilya Duterte. Samantala, iginiit naman ng kapatid ni VP Sara na ginagamit ang impeachment para pigilan ang pagtakbo ng kanyang ate sa pagkapangulo. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Ang pahayag na ito kahapon ng kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos. When VP Sara uttered those words, she was not responding as Sara Duterte, the Vice President, but Sara Duterte, the wife, mother, daughter, and sister who only sought to protect her own and her family members' lives. Depensang hindi pinalampas ng Malacanang. Ang pagbabanta ay pagbabanta. Sino ka man, nagbanta ka sa buhay ng Pangulo, kahit ikaw ay isang nanay, ikaw ay isang vice-presidente, walang pagkakaiba yon. Nagbanta ka pa rin sa buhay ng Pangulo. Isa pang ipinunto ng defense team ni VP Sara na trigger lang daw ang bise sa tinawag nilang Operation Romanov o death threat sa kanyang pamilya. She and her family were threatened. And while her response was unconventional, it was justified. What triggered her response was a question about Operation Romanov, which is the plot to eliminate VP Sara and her entire family. Pero hindi yan bumenta sa Malacanang. Kung totoo raw na may banta sa buhay ng pamilya Duterte, bakit hindi nagbigay ng detalye at ebidensya si VP Sara para naimbestigahan ito? Binigyan siya ng pagkakataon, sinulatan siya ng NBI para malaman ang mga sinasabing death threats sa kanya at sa kanyang pamilya. Pero hindi siya tumugon. So anong gagawin po ng ehekutibo kung wala namang maiimbestigahan dahil walang anumang detalyeng ibinibigay ang nag-aakusa patungkol sa Oplan Romanov? Sinagot din ni Yusek Claire Castro ang depensang hindi grave threat, kundi conditional threat ang ginawa ni VP Sara. Mangyayari lang naman daw kasi ang assassination plot sa Pangulo, sa First Lady at sa dating House Speaker kung may mangyari sa bise. Kumbaga,
Hypothetical daw yan, sabi ni dating presidential spokesperson Salvador Panelo. Bagay na tinabla ni Castro. Hindi po yan hypothetical. Dahil mismo si Vice Presidente ang nagsabing, no joke, no joke. Sa impeachment trial kahapon, tinanong din ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang testigong si NBI Senior Agent John Mark Calilong tungkol sa conditional threat. Pero nanindigan si Calilong. How did you characterize that? It wasn't a conditional in your mind because may kinausap na? Even with or without, sir, it's still considered a threat. But your initial assessment, yung personal mo as an investigator, this is an investigation of the whole NBI, but yung personal mo? The threat is absolute, sir. Okay. Sa paglilitis din kahapon, ipinunto ng depensa na ang NBI na nag-imbestiga sa pagbabanta ni VP Sara ay sakop ng DOJ at ang DOJ nasa ilalim ng Office of the President. Giit ng Malacanang, hindi nakialam ang Pangulo sa investigasyon ng NBI. Para ipakita at nag-insinuate na may kinalaman ang Pangulo sa pag-iimbestigang ito ay ang pinakamababa sigurong klase ng argumento. Ang kapatid naman ni VP Sara na si Davao City Mayor Baste Duterte, iginiit na pinupolitika ang kanyang ate. Kapag kasi na-convict ang bise sa impeachment trial, di na siya pwedeng humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Kaya nga nila, ini-insist yung impeachment na yan kasi they want to remain in power. They are preventing Vice President Inday Sara Duterte to run for the 2028 election. Tila ganyan din ang ipinunto ni VP Sara. Itigil na muna natin yung pamumulitika at pananawagan nila ng transparency and accountability, pero ang totoong pakay nila ay ang kanilang mga sariling political interest. Huwag tayo mawalan ng pag-asa na merong mangyayaring pagbabago sa ating bayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mas mainam daw na hindi na isama si Senator Rodante Marcoleta sa iba pang PDL dahil sa mga iniinda niyang sakit. Pero yan ay kung hihingin lang na sa Digampayan ang rekomendasyon ng doktor ng PNP. Lumabas kasi sa laboratory results na mataas ang bad cholesterol ng 72 years old na senador. Hinihintay naman ang resulta ng kanyang 2D echo para sa kondisyon ng kanyang puso. Sa ngayon, nakakonfine pa rin si Marcoleta sa PNP General Hospital habang ginagamot ang kanyang mild pneumonia. Paglilinaw ng PNP, walang special o VIP treatment sa senador. Nakakulong na siya, paano? Nakakulong sa ospital. Pwede naman kayo pumunta doon, makita niyo. Senator! Samantala, binisita ni Senator Robin Padilla ang kanyang kaalyadong senador. Lunes nang arestuhin si Marcoleta para sa kasong plunder. Sa ibang balita, pinagsasaksak habang natutulog ang isang lalaki sa Rodriguez Rizal. Suspect sa krimen ang kapitbahay niyang dati na niyang sinaway dahil sa pagnanakaw. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Duguan at humihingi ng tulong ang lalaking yan habang nakaupo sa isang eskinita sa Rodriguez Rizal, alas 8 ng umaga nitong Martes. Nagawa pang tumayo at maglakad ng lalaki bago tuluyang bumagsak. Naisugod pa sa ospital ang biktimang kinilalang si Melvin Gutierrez, pero idineklara siyang dead on arrival ayon sa mga pulis. Biglang pumasok ang suspect na si alias Jason sa bahay ni Gutierrez at saka nanaksak. Natutulog lang po yung biktima nun. At yun nga po, sinaksak sa iba't ibang parte ng katawan ng ang biktima. Halos mga hindi raw bababa sa 10 ang saksak. Kitchen knife po yung ginamit na panaksak ng suspect. Agad namang naaresto si alias Jason, na kapitbahay lang din ng biktima. Sa inisyal na investigasyon, dati na silang may alitan. May mga previous incident po raw na accordingly sinasaway noon ng biktima yung suspect dahil ninanakaw nga po yung motor. So sinaway yung suspect, nagalit yung biktima dahil nga sa pagnanakaw ng motor. Labis ang hinagpis ngayon ng mga kaanak ng biktima. May nabot ng ko sa ospital. Sobrang sakit.
parang hindi ko kaya. Mabait po ang anak ko. Bagamat po nagiinom paminsan-minsan, pero wala pong nakakaawa yan o nakakapaperhisyo sa ibang tao. Wala po. Sobrang sakit po. Saka nagpaplano na din po si Papa about sa birthday ko. Tapos di po siya makakasama. Aminado naman ang sospek. Minsan niyang tinangkang nakawin ang motor ng biktima. Nagawa naman daw niya ang pagpatay dahil sa hindi umano magandang pakikitungo nito sa kanya. Dahil na blanco na rin po yung isip ko eh. Blanco na rin po. At ayun na lang po ang gusto kong gawin. Kaya hindi ko na po napigilan. Nagsisisi na raw siya sa nagawang krimen. Tapos sana ay patawarin natin. Pagpasensyahan. Dahil nagawa ko po yun na hindi man lang nag-iisip. Nahaharap ang sospek sa reklamong homicide. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Huwebes. Ready na ba ang lahat para sa Independent Movie Marathon? Dahil inanunsyo na ang 9 na full-length films na mapapanood sa Cinemalaya Philippine Independent Film Festival ngayong taon. Alamin natin kung ano-ano ang mga yan sa Frontline Report ni News 5 Entertainment Correspondent Von Belinar. Cinemalaya season is here. At para sa ika-22 taon ng prestigyosong Independent Film Festival, ipinakilala na ang mga official entry sa full-length category. Una na riyan ng Hand of God, directed by Mark Dwayne Angos, na siya ring creative writer ng kapatid series na A Secret in Prague. Bida sa Hand of God si Isa Calzado, kasama si Ruru Madrid, Ronnie Lazaro, Star Wars artist Tyke Sanchez, at iba pa. Iikot ang kwento ng sports movie sa pangangailangan ng mga kabataan pagdating sa usapin ng sports at education. Masaya. Nakaka-excite. Tsaka parang lalong yumayaman ang storyang ibinabahagi at ikinikwento ng ating mga filmmakers. Sinanay ako dito. So, it's a very simple yet complicated and painful story of a community of... It's about the transformative power of something like football. It tells a story of a group of kids na will learn the sport despite the challenging background na nag-exist. Kasama rin sa mga entry ang Animal ni Dustin Celestino, 2 valid IDs na Maan Asuncion Dagnalan at Abet Raz, Ganggang ni JL Burgos, Kakasayawan by Alpha Habon, Status Rejected by Van Leonard Pascual, Mag-iina ni Giancarlo Abrahan, Tayo Lang Ang Nakakaalam by David Corpus, at Tirik ni May Ay Padilla. Ipinakilala na rin ang mga entry sa short film category. Isa sa mga major media partner ng Cinemalaya 22, ang TV5, para mas mapalawak pa ang mensahe ng refleksyon ng mga kwentong Pinoy. We want to open up the doors, we want to open up access to audiences to be able to see and appreciate things that they may not normally see every day. TV5 always wants to be able to collaborate, to be able to tell great stories, to be able to make great stories reach a wider audience. Abangan this August ang mga entry ng Cinemalaya Philippine Independent Film Festival. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, mga modular tent at food packs nakapwesto na para sa mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Bagyong Inday. Babaeng iginapos at minolestya raw sa loob ng sarili niyang sasakyan. Dumulog sa wanted sa radyo. At Atasha Mulak handang-handa ng makipagbonggahan sa Ani Batong Bakal the Musical. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa.
Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Naka-standby na ang higit 600 million pesos na pondo at relief supplies ng DSWD bilang paghahanda sa Bagyong Inday. Kabilang dyan ang mga pagkain at mga modular tent na kakailanganin sa mga emergency. Live mula sa DSWD main office sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. JC, anong update dyan? Julius, nakadeploy na nga sa 17 field offices ng DSWD itong mga supply bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Bagyong Inday at Habagat. Mula sa mga emergency shelters, modular tents at mga family food packs, isinaayos na para maipamahagi sa mga maaapektuhan ng bagyo. Mayroon ding mga women-friendly at child-friendly space kits, laman niya ng mga laruan at iba pang items para maiwasan ng gender-based violence at trauma ng mga bata sa evacuation center. Narito ang pahayag ng DSWD. Alam naman natin sa evacuation center, minsan halo-halo yung mga tao. We want to make sure na naaalagaan at well-informed yung ating mga kababaihan sa kanilang mga sa kanilang mga karapatan at sa mga dapat nilang iwasan at dapat nilang gawin sa evacuation center. Sa ngayon, halos 24,000 family food packs ang nakahanda sa Batanes na nasa ilalim ng Signal Number 2. Sa kabuuan, nasa 4.7 million family food packs ang nakapwesto sa iba't ibang warehouses ng ahensya. Available din daw sa lahat ng rehiyon ang kanilang mobile kitchens and mobile command centers kung kinakailangan. Naka-standby rin ang 644 million pesos na standby fund ng ahensya. Samantala, hiniling naman ng MMDA sa mga shopping mall na buksan ang kanilang parking space overnight para makatulong sa mga babahaing lugar. Narito ang pahayag ng MMDA. Alam niyo naman po yan, kung malakas yung pag-ulan, lumalalim ang tubig sa inyo, maaaring abutin yung inyong mga sasakyan. Mas safe na po na siguro especially yung mga valuables niyo po na pwedeng mabasa sa tubig baha, lagay sa kotse, mag-park na po dito sa ating mga malls. Pero we'll just have to clarify, yung libre lang po ay yung overnight parking rate. Julius, itinaas na nga rin ng Department of Health yung Code White Alert. Ibig sabihin ay naka-alerto magdamag itong kanilang operation center para nga doon sa pagtugon sa mga maaapektuhan ng bagyo. At naka-heightened alert din ang PNP para nga dito sa Bagyong Inday. Balik sa inyo. Maraming salamat, JC Cosico. Binalot ng ashfall ang isang pamayanan sa Negros Oriental matapos ang pagsabog ng Bulkang Canlaon ngayong araw. Ang pagkalat ng abo umabot pa hanggang Central Cebu. Live mula sa Cebu City, naasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas. John, kumusta ang lagay ngayon dyan? Cheryl, umabot nga hanggang dito sa Cebu ang abo mula sa nangyaring pagsabog ng Mount Canlaon kaninang umaga. Sa drone shot na ito, makikitang binalot ng makapal na abo ang mga bubong sa pamayanan na ito sa Canlaon City, Negros Oriental. Dahil yan sa pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon kaninang alas 7 ng umaga. Maya-maya bumuhos ang ulan kaya nagmistulang putik ang abong nagbagsakan sa lugar. Sa lawak nga ng binugang abo, umabot sa Cebu ang ashfall. Noong una, inakala raw ng ilang residente na alikabok lang ito. Akala ko noong una may nasusunog lang, pero hindi pala. Bigla akong inatake ng hika kaya hirap akong huminga ngayon. Ang mga residente, kanya-kanyang takip ng ilong. Agad namang namahagi ng face mask sa mga residente. Gamit ang fire truck at megaphone, nag-ikot din ang emergency responder para magbabala at payuhan ang mga residente na iwasan munang lumabas ng bahay. To all
residents of San Nicolas proper, we advise to wear face mask and stay at home due to ashfall of Mount Canlaon. Ang mga paaralan naman nagsuspindi rin ng klase. Ayon sa Environment Management Bureau o EMB, maaaring magdulot ang ashfall ng komplikasyon sa paghinga, lalo na sa mga may hika, allergy at iba pang sakit sa baga. Pinapayuhan din ang mga residenteng nadikitan ng asopre na agad maligo at maghugas ng mabuti dahil maaari itong magdulot ng iritasyon sa balat. Cheryl, sa ngayon wala na tayong napapansin panibagong ashfall sa lugar. Ngunit kung magpapatuloy ang pagbuga ng Bulkang Canlaon, inaantabayanan natin ang magiging abiso ng lokal na pamahalaan. Posible rin kasing irekomenda ng EMB ang pagpapatupad ng mga alternatibong work arrangement upang matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng publiko. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, John Naroa ng News 5 Visayas. Umarap na sa Senado ang ilan sa mga rumesponde nang malunod ang student-athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Nagpaliwanag naman ang isang rescuer kaugnay sa naging payag niyang itigil na muna ang CPR kay Baterbonia. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Mahigit isang linggo bago gunitain ang ika-40 araw ng pagpanaw ng student-athlete ng Ateneo na si Rene Baterbonia o mas kilala bilang Bobet. Mistulang hardin na sa dami ng mga bulaklak ang kanyang puntod sa Talacogon, Agusan del Sur. Habang patuloy na dinadalaw si Bobet ng mga nais magbigay-pugay, naging sentro sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education ang mga pangyayaring humantong sa pagkasawi ni Bobet at teammate niyang si Divine Adili mahigit isang buwan na ang nakaraan. Ilan sa mga inimbitahan sa Senate inquiry ang mga unang sumaklolo sa mga biktima. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ng Dipakulaw, buong taon naka-red flag o di ligtas languyan ang bahagi ng dalampasigan kung saan nalunod ang 2 atleta. Actually, talaga hindi nire-recommend na magkaroon ng swimming activity doon sa lugar dahil delikado nga. Ngayon, kung halimbawa man magkakandak ka ng swimming activity, dapat you equip yourself with proper PPEs. And sana meron kang bantay. Sa isang deleted post ng Dipakulaw DRRMO noong June 8, makikita na naka-green flag ang beach. Ibig sabihin, ligtas maligo roon. Pero paliwanag ng LGU. Pero ma'am, upon checking noong June 8, naka-green flag. Si Pag-asa. Si Pag-asa po. Yes, si Pag-asa naka-green flag. Pero yung kami doon sa bahagi na po na yon, talaga hindi ko inaalis na red po yon. Iginiit naman ng team leader na si Chris Angeli Librero na malalaki ang alon ng malunod ang student athletes. Nagpaliwanag din si Librero kaugnay sa pagpapatigil niya di umano sa pagsasagawa ng CPR kay Bobet. Ginawa raw nila ang lahat para iligtas ang Ateneo players. Panandalian lang naman po yon para po mabilis po naming mailipat po yung katawan po nung nalunod sa safe na area, which is po doon naman po tutuloy po yung pag-CPR hanggang makarating po ng ospital. Naging emosyonal naman si Ateneo de Manila University President Father Bobby Yap na muling humingi ng tawad sa mga pamilya ni Baterbonia at Adili. Kinundi na rin niya ang paglaganap ng disinformation na anyay lalong nagpapalalim sa pagdurusa ng mga biktima at kanilang mga pamilya. We unequivocally condemn these acts because they only deepen the pain of those already grieving by spreading disinformation and causing further harm. Our support for those affected does not diminish our commitment to care for every member of our community while the legal processes are ongoing. Ayon kay Senator Bam Aquino, titignan ng komite ang mga umiiral na patakaran ng Department of Education at Commission on Higher Education kaugnay sa mga alituntunin na ipinapatupad sa larangan ng sports at athletics. Sinabi rin ng DepEd na tinitignan na nila ang paglalagay ng mas mahigpit na pamantayan sa coaching at training ng mga student-athlete upang maiwasang maulit ang trahedya. Nagbabalita mula sa Frontline. Gio Robles, News 5.
Nasecure na ni Pinay tennis ace Alex Ayala ang kanyang spot sa main draw ng National Bank Open sa Canada. Ito ay kasunod ng kanyang naging historic run sa Wimbledon. Ang National Bank Open ay isang WTA 1000 hardcourt event na inaasahang lalahukan ng mga top-ranked players. Pero bago ang kanyang kampanya sa Canada, lalahok muna siya sa Mubadala DC Open na magsisimula sa July 25. Nakatakda namang magbukas ang National Bank Open sa August 2. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, bongga! Ganyan ang pasabog ng aktres at TV host na si Atasha Mulak sa launch ng pagbibidahan niyang Bongga Kaday The Ani Batumbakal Musical. Narito po ang frontline report ni News 5 Entertainment Correspondent Von Belinario. The moves, the vocals, and the looks. Talagang Gina si Atasha Mulak bilang Ani Batumbakal sa Bongga Kaday, The Ani Batumbakal Musical. Pinagbidahan noon ni Nora Honor ang movie. Tampok dito ang mga musika ng OPM band na Hotdog. Kaya naman buong pusong niyakap ni Atasha ang role. A lot of studying, a lot of research, and of course listening to the Hotdog songs. I have no expectations kung ano po yung outcome. Ang alam ko lang is bibigay ko talaga ng 100% ko. Walang shortcuts. Theater comeback ito ni Atasha. 2011 pa siya nang huling tumapak sa entablado para sa The Sound of Music. At gaya ng kambal niyang si Andres na nagbagets The Musical, todo ang support ng pamilya Mulak kay Atasha. Actually, they always pep talk me all the time they remind me, keep your feet grounded. So yun din sabi niya, kaya mo yan. At syempre naman, sobrang proud na proud siya po. Yes. Happy na po siya para sa akin. So I'm very, very happy. Makakasama ni Atasha sina Sam Concepcion, John Lapus, Jackie Lublanco at iba pa sa Bongga Kaday, The Ani Batumbakal Musical. Mapapanood yan this September sa Newport Performing Arts Theater. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod sa pulsa CCTV, lalaking tumatawid sa kalsada na hit and run ng utility van. Mga residenteng nasa pulsa video na nagtatapon ng mga basura sa sapa, malalagot. At kontrobersyal na basketball player na si John Amores magbabalik sa PBA. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mga insidente ng hit and run sa Laguna at sa Maynila. Isang rider nasagasaan ng truck habang ang tumatawid naman na lalaki nabundol ng van. Nasa frontline ng balita niyan, si Nina Ong Pauco. Sa kuha ng CCTV nitong alas 4 ng madaling araw ng Martes, makikita ang lalaking patawid ng pedestrian lane sa Calamba, Laguna. Pagdating sa gitna, tumigil muna siya at tinitignan sa kanyang kanan ang mga paparating na sasakyan. Nang biglang nabangga siya ng nooy humaharurot na utility van. Sa tindi ng pagkakabangga, tumilapon ng biktima. Naging malubha po yung sugat, ang pagkakabangga po sa biktima. So and then may mga rumispondi po ng mga barangay. Subalit ito pong FB na kulay white ay tumakas, sir. Hindi po siya tumigil at tumakas. Iniwanan po ng ganun-ganun na lang. Dito mismo sa pedestrian lane na ito, tatawid ang biktima para bumili ng almusal nang mabundol ng L300 van. At nakalagkad pa ito ilang metro at dali-dali rin tumakas ang driver ng sasakyan. Sinubukan pang habulin ng isang rider ang van pero hindi niya ito naabutan. Isinugod sa ospital ang biktima pero binawian din siya ng buhay. Patuloy ang backtracking sa mga CCTV sa lugar at investigasyon ng mga pulis.
Nitong Lunes ng gabi naman sa Maynila, dugo ang nakadapa at wala ng buhay ang nabundol na 26 anyos na babaeng rider. Sa investigasyon, binabagtas ng biktima ang northbound ng Dalpan Bridge pauwi sana sa Navotas nang madisgrasya. Nabangga ito ng truck na naging dahilan ng kanyang pagkakawalan ng kontrol at eventually ay sumemplang ito at nasagasaan ito. Hindi tumigil ang truck, pero natunto naman ang kinaroroonan nito matapos ang backtracking. Bumuhos ang emosyon ng mga kaanak ng biktima nang makaharap ang driver. Graduate lang din naman po noon, kaka-start lang din po sa trabaho. Sobrang sakit. Depensa ng driver, hindi niya umano napansin ang rider dahil sa blind spot ng truck. Posible siyang maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Patuloy pa siyang iniimbestigahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Pinagmulta at kinasuhan ng mga residenteng nahuling nagtatapon ng basura sa isang sapa sa Cebu City. Kumalat sa social media ang video ng ilang residente na walang habas na binubuhos ang sako-sako nilang basura sa sapa. Buhayan sa barangay Sambagtu sa lungsod. Ayon sa LGU, natukoy nila ang mga nakuhanan sa video na nagtatapon. Dinikitan sila at kinasuhan. Sa ordinansa ng lungsod, nasa 1 hanggang 5,000 piso ang multa para riyan. Nagbabalik sa PBA ang controversial basketball player na si John Amores. Inanunsyo ng Titan Ultra Giant Risers na maglalaro para sa kanila si Amores bago ang pagsisimula ng PBA Governors Cup. Dati na naglaro sa PBA si Amores para sa Northport Batampier pero sinuspindi siya ng liga noong 2024 matapos siyang masampahan ng kasong attempted homicide dahil sa pamamaril sa Laguna. Una na rin siyang naging controversial nang makipagsuntukan sa court habang naglalaro naman para sa JRU Heavy Bombers. At yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Denise Tan. Susunod, babaeng hinoldap at pinag-ubad pa ng suspect. Nasagip ang holdupper, meron pa raw ibang biniktima. At grupo ng mga Chinese sinasabing extension daw ng Taiwan ang Batanes. Tutok lang mga kapatid, nagbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Tinawag daw ng ilang Chinese scholar na extension ng Taiwan ang mga isla sa Batanes. Pinalagan yan ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Katawa-tawa raw ang pang-aangkin sa Batanes. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Jazz Paredes. Nakaisang dekada na mula nang magwagi ang Pilipinas sa 2016 Arbitral Tribunal. Pero umiiral pa rin ang misinformation sa West Philippine Sea. Inilahad ni global security expert na si Raymond Powell ang isang halimbawa niyan sa isang panel discussion. May isang grupo raw ng mga Chinese scholar na nagsasabing nasa ilalim daw ng soberanya ng China ang Batanes bilang extension ng Taiwan. Ayon kay Powell, maaaring bahagi ito ng mas malawak na estratehiyang lawfare ng China para suportahan ang mga aktibidad nila sa Bashi Channel sa silangan ng Taiwan. Ayon naman kay Philippine Coast Guard Rear Admiral J. Tariela, ngayon lang niya narinig ang nasabing pag-aangkin ng China sa Batanes. Sa namin ni Justice Carpio, we're trying to figure out naging basihan na naman ng mga Chinese government or just the students to claim na merong kaugnayan ang Batanes sa Taiwan, no? But again, they always come up with different lies and misinformation to justify and also to expand their area sa South China Sea.
Samantala, sinabi ni Defense Secretary Gibo Chidoro na ang walang batayang claim na ito ng China ang posibleng magpapatibay pa ng pagkakaisa ng iba't ibang bansa para tutulan nito. Iniit din niya na walang anumang batayan ang nasabing pag-aangkin at ito ay lubhang katawa-tawa. Nakaalarma raw ito at hindi dapat baliwalain o hayaang hindi masagot. We already have substantial presence. However, this will galvanize the Ivatan people against them, wherever the Ivatan people are located. So, if there is galvanization, strengthening of anti-China efforts, they have only themselves to blame. Sinabi ko nga nung isang beses, tignan nila sarili nila sa salamin. Ito na naman ang liwanag ng ginagawa nila. Nagbabalita mula sa Frontline Mobile Journal, Jas Paredes, News 5. Susunod, sa ating K-alaman, iba't ibang klase ng objection sa korte. Himayin natin. Tutok na mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mahal mo ba ako? Walang himala. You had me at my worst, you had me at my best. Yan po ang mga linyang tumatak sa mga pelikulang Pilipino. Atake kung atake. Pero kung sa korte yan, malamang may magsabi ng objection, Your Honor. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Ano-ano nga ba ang mga klase ng objection? Lalo't marami sa atin ang nakasubaybay sa impeachment trial. Sabi nga po ni Papa P sa pelikulang Starting Over Again, anong karapatan mong hingin ang bagay na ipinagdamot mong ibigay? I deserved an explanation. I deserved an acceptable reason. Nako, objection, argumentative. Hindi na yan basta nagtatanong, nakikipagtalo na. Eh yung ganito naman, tanungang mala Angelica Panganiban sa The Unmarried Wife. Sorry? Tapos ano, burado na ang lahat ng kasalanan mo sa akin? Ano ba yung sorry sa iyo? Yung sorry ba sa iyo isang lisensya para paulit-ulit mo akong lokohin? Nako, objection ulit, Your Honor. Compound questions po yan. Yung parang teka lang ha, ang daming tanong eh. Isa-isa lang po dapat. Madalas din nating marinig sa pelikula at teleserye ang linyahang, sabihin mo nga, mahal mo pa rin ako, di ba? Oops! Objection, leading. Kasi ang nagtatanong, siya na rin ang nagbibigay ng gustong sagot. Bawal po yan sa korte. O edi, ibahin po natin ang tanong. Mahal mo ba ako? Sigurado ka? Talaga ba? Final answer? Ay, objection pa rin po yan, Your Honor. Ask and answer. Nasagot na yan, bakit inuulit pa? Kapag kausap mo naman si BFF, minsan napapatanong ka, BFF, tingin mo ba, mahal pa kaya niya ako? Speculation naman yan, objection pa rin. Hindi pwede ang opinion sa korte. Bukod po sa mga yan, meron ding objection na hearsay o yung parang chismis lang. At meron ding relevance o yung mga tanong na walang connect sa pinag-uusapan. O ayan mga kapatid, napaarte pa tayo. Tandaan po natin ang iba't ibang klase ng objection. Dahil sa korte, hindi lahat ng dramatic na linya pwedeng maging legal na tanong. Yan po ang ating K-alaman. Okay? Susunod, babaeng kinorner at minolestya ng lalaki sa loob ng sasakyan sa isang hotel, nagpatulpo. At Asia superstar Catherine Bernardo, meron na ring wax figure. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline.
mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Hinold up at minolestya ang isang babae habang nasa loob ng kanyang sasakyan sa Pampanga. Maririnig sa dashcam kung paanong tinakot ng suspect ang biktima. Narito ang Frontline Report. Sa kuha ng dashcam video ng isang nakahintong sasakyan sa Barangay Anuna sa Angeles City, Pampanga noong June 27. Titignan ko lang katawan mo. Patitingin mo hindi. Maririnig ang lalaking pinipilit maghubad ang isang babae. Hindi kita sa video pero minolestya na umano ng lalaki at tinangkang halayan ang babae. Sa sumunod na kuha, habang umaandar ng sasakyan, binantaan ng lalaki na barilin ang biktima. Barilin kita pag sumigaw ka. Babarilin nga kita pag sumigaw. Ang video naman na ito, sinaklolohan na ang babae ng mga residente sa lugar. Nadatnan nila ang babaeng nakahubad at umiiyak at nakagapos sa mga kamay. Ginupit ng isang babae ang gapos sa kamay ng biktima, habang hinubad naman ng isang lalaki ang kanyang t-shirt para isaplot sa biktima. Bukod sa pangmumolestya, tinangay din ng suspect ang cellphone at 13,000 pesos na cash ng biktima. Idinulog ang insidenteng yan sa programang Wanted sa radyo. Ayon sa biktima, nasa parking area ng isang hotel ang kanyang sasakyan at hinihintay niya noon ang kanyang kaibigan. Pagbukas niya ng kanyang kotse, bigla siyang nilapitan ng suspect. Tinutukan ng baril at pilit pinasakay sa loob. Minaneho raw ng suspect ang kanyang sasakyan papunta sa kalapit na kalsada at ipinarada ito at saka siya minolestya. Matapos noon ay bumalik din daw sila sa may hotel. Sabi niya po kasi naiwan niya daw yung cellphone niya doon sa sasakyan niya. Yan po yung tinatakot niya na ako. Huwag akong sisigaw, huwag akong susuway sa gusto niya, kundi babaralin niya po ako. Na-rescue lang daw ang biktima nang umalis sandali ang suspect para kunin umano ang naiwan nitong cellphone. Ang masaklap, hindi siya ang unang biktima ng suspect. As to the number of reported incidents natin sa suspect natin, ma'am, siguro mga 3 o 4 na cases, pero other municipality naman po yun, ma'am. At that time na na-aresto natin yung suspect, nakipag-coordinate po tayo sa ibang station. Sa Facebook video na inilabas ng Vice-Gobernador ng Pampanga, sinabi nitong nasa kustodiya na ng PNP ang suspect. Hindi pa malinaw kung inaresto ba ang suspect o sumuko. Mahaharap ang suspect sa patong-patong na reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Nagkasubukan ang prosekusyon at depensa sa unang 3 araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ang prosekusyon inilatag ang pundasyon ng grave threats, habang ang defense naman pinunto ang konteksto ng sinasabing pagbabanta ng bise. Narito ang Frontline Report. Objection, Your Honor. Objection, Yes, Your sir. Honor. Objection, Your Honor. Wow. I withdraw. The ground is I withdraw. highly improper. Sa 3 araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, 3 laban din ang hinarap ng prosekusyon at depensa. Laban sa ebidensya, laban sa interpretasyon, at laban sa kredibilidad. Sa 4 na articles of impeachment, unang isinalang ng prosekusyon ng aligasyong grave threats at inciting to sedition. Bakit? Dahil ayon mismo sa kanila, simple at madali itong patunayan, lalo't galing mismo sa bibig ng bise. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke. Ang unang testigo si NBI Senior Agent John Mark Calilong. Siya ang nagsuri sa video ng pagbabanta ni VP Sara at ang iba pang dokumento. Dito na nagsimula ang ikalawang laban, ang interpretasyon. Hindi tinanggi ng depensa ang mga sinabi ng vice-presidente, pero idinahilan nila ang konteksto ng buong video, hindi lang ng bahagi nito. The prosecution cannot be allowed to present a truncated part of a whole 2-hour, 26-minute video. We invoke, Your Honor, please, the ruling that it is for the prosecution to decide
what to present, when to present, how to present, and whether to present at all. Nagkaroon din ng labanan sa kredibilidad ng paraan ng pag-iimbestiga at ang chain of command sa investigasyon, kinwestiyon ng depensa. Pero sa kabila niya, nanindigan ng testigo na maaring magsampa ng kaso ang NBI kung sapat ang ebidensya. Sa unang 3 araw ng paglilitis, para sa prosekusyon, naipasok nila sa record ang video, naipresenta ang kanilang unang testigo at nilatag ang pundasyon ng grave threats na ground for impeachment. Para naman sa defense, naipakita nilang hindi lang ang nilalaman ng video ang dapat suriin, kundi ang proseso ng investigasyon at ang konteksto ng mga pahayag. When VP Sara left the administration, she suffered various forms of threats and harassment for many months from the powers that be, and the culmination was her statement on that fateful early morning in November 2024. She didn't commit an impeachable offense. Sa kasaysayan ng ating republika, walang vice presidente na may kaibigan na hitman. Ngayon lang. Walang vice presidente na nagpapapatay ng Pangulo. Ngayon lang. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Opisyal nang ipinakita ang wax figure ng Asia superstar na si Catherine Bernardo para sa Madame Tussauds sa Hong Kong. Tignan nga natin kung mukha bang katuwin niya ni Catherine. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Entertainment Correspondent Von Belinario. Catherine has arrived. 2 Catherine in one frame. Oh, kamukhang-kamukha, di ba? Mula ulo hanggang paa, kawangis ang ating bida. Opisyal na ngang inilunsad ang Madame Tussauds wax figure ni Asia superstar Catherine Bernardo. Si Cat mismo napawaw sa kanyang wax counterpart. Nung nakita ko kanina, natakot ako. But not in a bad way. I got scared because we look alike. Bruh, sabi ko talaga, oh my gosh, ganun pala yung feeling. Like, seeing yourself, seeing myself in flesh. Hango ang wax figure na suot ni Catherine sa South Korea nang tumanggap siya ng parangal doon noong 2023 para sa Seoul International Drama Award. Alay ni Catherine ng wax figure sa kanyang fans at sa mga kababayan sa Hong Kong kung saan niya sinut noon ang Hello, Love, Goodbye. So, surreal. It's like a full circle moment. Until today, I couldn't believe it. So, I'm just happy that I get to share this moment with everyone. Siyempre, present sa event ang pamilya ni Catherine. Si Mami Min naging emosyonal sa milestone ng Asia superstar. Wow, kamukha naman niya. And also thank you to Madame Tussauds Hong Kong for considering my daughter. Naroon din ang co-star ni Catherine sa Someone Someday na si Maha Salvador to show her support. Abangan ng Someone Someday sa TV5 pagkatapos ng Sigabo. And speaking of Sigabo, mas mahirap pa sa barilan ang nakasagupa ng karakter ni Julia Montes na si Sam sa gitna ng delikadong misyon. Ang yabang naman nito. Ba? Akala mo kung sino ka maganda. Akala mo kasabang ka sana. Tawagin niyo na yung security. Eksena! Kaya pati ang boss ng tindahan lumabas na. Mr. Chan! May manggugulo po dito. Kanina pa. Customer natin. Ay, Mr. Chan! Teka! Tekla! Na para ka atang nakakita ng multo. Nakipag-away kaya ako para lumabas yung may-ari. Tapos Ay, they confirm. Andun na. Nakita ko si Mr. Chan. Nakita mismo ng 2 mata ko. Pero, Aba, nakatulong pa nga pakikipag-away ni Tekla. Ma-accomplish kaya nila ang misyon? Abangan yan sa Sigabo at 8 p.m. At simula nga sa July 27, back-to-back na ang Todo Max Primetime sa 5. Dahil pagkatapos ng balitaan sa Frontline Pilipinas, susunod na ang Sigabo, Someone Someday, at A Secret in Prague. Nagbabalita mula sa Frontline. Von Belinario, News 5.
At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay Alaman ngayong Webes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. Katrin, no? Oo, Kahawig, ganda. kahawig. Pero bakit ano? Bakit walang lalaki? Parang ilang beses. O kasi Pia Wurtzbach, Ann Curtis, tapos ngayon naman si Catherine. Baka ikaw na yung una. Ayun, I was gonna say that. Mami Daniel Padilla, di ba? Sino pa ba? Kala ko, Alden nagpaparinig ka na eh. Pwede. Nagpaparinig. Pwede sa ganyan. Mali mo naman next. Uy, stay safe ha. Yes, mga oo kapatid. mga kapatid. Sinasabi bukas, over the weekend, ayan, very critical. Kaya mag-ingat po, maging handa tayo. Tama. Ingat. Isipin muna natin ating mga sarili bago mga ari-arian. Abangan nyo kami ulit bukas dito sa TV5, sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Susunod na ang Sigabo. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.